Okay, let us pray. Panginoong Diyos Ama, salamat po sa pagkakataon muli na makapag-aral kami sa salita niyo ngayong umaga dito sa Rusi, Candaba, sa Plumplasan. Salamat sa leadership ni Sir Limuel sa pagbigay niyo ng opportunity sa akin, pagbahagi ng salita dito sa opisina nila para ang inyong salita ay mapangaral at lalo pa kayong mabigyan ng papuri sa ganito na pamamaraan ay sa aming pag-aaral ay pwede naming ma-apply kung ano mang matutunan namin sa especially sa buhay namin at even sa bilang sila ay manggagawa dito sa branch na ito, magiging gabay din nila sa bawat oras at kung ano mang matutunan ngayong umaga na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So tayo ay nag-aral dati sa panahon nung ako pa ay matagal-tagal na rin, 2 months ago ng Agosto kasi ay meron tayong gawain sa 22, 23, 24 kung naalala niyo po, anibersaryo yon sa simbahan at hindi ako nakakuha kasi maraming preparation, nagpintura, nag-ayos sa building. Ngayon ay after nung Agosto meron ng plano agad na magpa-Mindanao kami. So, na Mindanao kami ng Kitsaraw. Alam niyo yung Kitsaraw, may Rusi din doon eh. Agusan. Malayo doon. At pagka following month naman, Negros, of course, yun yung baluarte ni Ngutyo. Pero nasa norte kami, sa La Carlota, Bacolod. Doon kami. Ilonggo. At sa biyaya ng Panginoon, nakabalik muli dito sa... Pero ang plano naman sa Oktubre, Mindanao na naman uli, pero ibang parte naman. Cagayan, Manolo Portage, Coronadal at Davao. So medyo marami. Dahil may mga pastors kasi nga inimbitahan tayo para magsalita doon sa kanilang event. May event sila. Tapos matagal ng hiling. So matagal na rin ako nakabook kasama yung family ko. Amen. So ano nga yung pinag-aralan natin sa Book of Romans, no? So kung nasa libro kayo ng Book of Romans, ay basahin natin muli ang chapter, I believe, kung hindi ako nagkakamali, ay nagtapos tayo doon sa kung naalala, sinong nakaalala? Ang naalala ko either chapter 3 or chapter 4. So yun po kasi ang naalala ko, chapter 3, kasi dinitalya natin yung advantage ng Hudyo, verse 1. Naalala niyo po yon sa verse 1, what advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Yon, pinag-aralan natin na meron pong advantage ang Hudyo. Dahil, ang sagot sa verse 2, much every way, chiefly. Yun ang kadahilanan na sa salitang Tagalog, sa chiefly ay ito yung nasa pinakataas nga rason. Yan ang point. Chief means pinakataas. Because that unto them were committed the oracles of God. So, ang salita ng Diyos ay tinawag siya, description ng Bible is not only the bread of life, not only the light, liwanag, not only sword, tinawag din siyang oracle. Ang salitang oracle is something like, dyan makuha mo yung term na oral. Ibig sabihin ng oral, recitation, di ba? Sasabihin mo hindi sa papel or kundi sa bibig mo na i-share. Kaya yung mga orator, yan mukha mo yung orator, yung pag-speech, na mag-orator ka muna, mayroon kang sasabihin sa entablado or speech para kung anumang event yon. So ganun ang goan. So ang pinakamagandang palaging pag-usapan is salita ng Diyos. Of course, nasa kanila nung una kasi si Moises ang binigyan ng Panginoon ng mga batas. Naalala niyo po yung Exodus 20 nung pumunta ang Panginoon sa Mount Sinai, inilatag niya kay Moises doon sa kamay niya mismo, in the fingerprint of God. Ibig sabihin, mas nasa kanila lahat yung advantage dahil ikinumit ng Diyos ang salita ng Diyos sa kanila. Sana dapat ay meron na silang pagbabago, kumbaga,
dapat hindi na nila pinako si Kristo. Yun ang istorya ni Pablo. Sabi niya ito, nasa kanila lahat ang advantage. No? Verse 3, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Verse 4, ang answer, God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. So ang mga Hudyo, so hindi sila naniwala, yun ba ang nakapagpatibay or nakapagbigay ng halimbawa na hindi na epektibo ang salita ng Diyos? Ang tanong, ang sagot ng Diyos, hindi po. Ang punto dito, parang tayo, halimbawa po, meron kayong alituntunin, Sir Limuel, meron kayong dapat gawin na tama, at yung tama na yon galing mismo sa opisina. Pero may ibang mga empleyado, hindi siya mag-cooperate. Ang sa tingin mo ba, dahil doon sa hindi nag-cooperate, hindi epektibo? Yun ang point doon. Ang point ba, kahit wala na siyang tao na magiging pro sa'yo or magiging katuwang mo doon sa gagawin mo na misyon, yun ang utos. Ibig sabihin ba yung mission yan hindi applicable dito sa branch? Yun ang sinabi. Kamo? So, ganun din ang salita ng Diyos. Na hindi ibig sabihin na may mga tao na mga atheist, may mga tao na, alam mo yung ayaw ng Diyos, ayaw nila sa Biblia. Ibig sabihin ba, lalo na ang mga Hudyo, hindi powerful ang salita ng Diyos? Kasi walang epekto ito sa salita ng sa mga tao. Sabi ng Biblia mismo nagsagot, hindi po ito pinahalintulot ng Diyos. Kasi ang Diyos ay totoo, hayaan na ang tao talaga ay hindi totoo. Dahil gano'n na talaga ang tao. Kumbaga, ang Diyos ay palaging totoo. Kanya po, kung meron man kang problema, halimbawa, pamilya mo, at marami kang basahin na Biblia, marami kang ipaalala sa salita ng Diyos sa iyong kaisipan. Ibig sabihin ba na hindi ka pa na maging maayos, hindi epektibo ang salita ng Diyos? Hindi po. Palaging totoo at epektibo ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa kaligtasan ng kaluluwa. Ano ba ang basihanan na masasabi natin na ang Diyos ay hindi nagsinungaling sa panahon na ito? Para masabi natin na tayo ay ligtas at tayo ay matuwid at pupunta ng langit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Jump natin sa verse number 24. Verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ibig sabihin ba, nagsisinungaling ba ang Diyos nung sinabi niya na libre na sa pamamagitan ng biyaya niya at katubusan na ginawa ng anak niya si Kristo Jesus? Nagsisinungaling ba ang Diyos kung tayo ba ay ligtas dahil diyan? Of course, hindi. Ibig sabihin, hayaan mo na lang na kasinungalingan kung mayroong magkalat na ang tao hindi maligtas dahil sa biyaya. Kanya po yung reasoning sa chapter 3. Sa Jew, dito na sa doctrinal and dispensational context. Sa Hudyo, gusto nila idiin na ang kanilang mga natanggap sa Diyos ay yun pa rin ang basihanan nila na sila ay matuwid. Like for example, sa Romans chapter 10. Look at Romans chapter 10, verse number 1 to 4. Ito yung mga dinescribe ng Diyos kung sino ang Hudyo. Sabi ng 1 to 4. Pakibasa nga po. Mga kapatid, ang nais ng aking puso ay ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Tungo sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na pagkat hindi ayon sa pagkakilala. 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila nasakop sa katwiran ng Diyos. 4. Sapagkat si Kristo ang ay kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sa mga sampalataya. Hanggang kayo, class. 5. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Tama.
ang gustong sabihin ng salita ng Diyos dito, na ang itong mga Hudyo na ito, alam ni Pablo ito, na sila ay merong, kumbaga sa puso nila, gusto nilang sundin ang batas. Zeal nga zeal. So malalim na salitang English to. Mas malalim pa to sa seryoso. Pag zeal, mas malalim pa sa seryoso to. May zeal siya. There are zealots people. Ibig sabihin doon, mas malalim pa sa, kumbaga kung magwilga sa luneta, parang ganon, magwilga. Zeal ang tawag doon, sir, the zeal. May zeal sila na anti-corruption sila, something like that. Malalim ang nasa kanilang puso na bakit nila ginagawa. At kilala ni Pablo sila. May record nga siya. I bear them record. Ang sabihin, alam niya. Kaya nga, ang heart's desire niya sa verse 1, na panalangin nawa niya sa Diyos na itong mga kapatid niya sa Panginoon ay maligtas. Dahil akala ba nila totoo ang kanilang sinasabi? Sinabi nga ng Diyos, let God be true, every man a liar. Ibig sabihin, ang system ngayon ay tinapos na ng Panginoon ang batas. Na, sa verse number 5, verse number 4 pala, siya ang kahantungan. Tama bang pagkatagalog ko sa yung tinatagalog? And, ibig sabihin, kung anong system para tanggapin ka ng Diyos, hindi na po yan ang pinagpatuloy ng Diyos. At hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya niya ba? Dahil kung ibabalik mo kung ano ang plano ng Diyos sa panahon ng lumang tipan, itinapos na nga niya yon, sinungaling pala siya. Tatanggapin ka pala niya kung sundin mo ang kautusan ng batas. Wala na nga yung templo. Naalala niyo po yung si Kristo na matay. Yung templo, tabil sa templo ay nahati. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lahat ay pwedeng makapasok doon sa tabernakulo. Kasi ang templo na yon, ang tabernakulo yon, yung hati na yon na kurtina doon sa kabanal-banalan na lugar, ay walang makapasok kung hindi ka Levita or high priest. Ibig sabihin, siya lang ang gawa doon kung may dugo ba siyang ialay, na ikaw magpaalay ka, dala ka ng tupa. Pero nung namatay si Kristo, nahati yon. Record yun sa Bible, Matthew. Hindi natin mapuntahan, wala na tayong oras. So, ang ibig sabihin nun, makapunta na tayo direkta kay Kristo. Yun ang punto doon. Ibig sabihin, si Kristo na siya na ang ating priest. Siya na ang ating labawang pare na pwede nating lapitan at tagapagitna sa Diyos at sa katao. Sabi ng 2 Timothy 2:5. Pabasa nga bro. Siya na yung tagapagitna sa atin kasi ang trabaho ng pare kasi, Levita nga pare, ay sila yung mediator. 2:5. 2 Timothy 2:5. At kung ang sinuman ay 1 Timothy pala, Brad. Hindi, 2. 1 Timothy 2:5. 2:5. 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yon. Balik tayo sa sa ating context. Romans chapter 3, tinanong ni Pablo tayo. Of course, hindi naman tayo direktang tinanong, pero sa ating Bible study ngayon, gusto nating idiin na may tanong si Pablo. Ano bang advantage ng Hudyo? Binabalik ko yung point Of course, nasa kanila yung batas. Yun ang sagot, oracles of God. At kung merong maniwala dito or hindi maniwala, tuloy pa rin ang Diyos, hindi sinungaling. Yun ang point niya. Epektibo pa rin yung mga oracle ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, paano nasabi natin na ang Diyos ay consistent siyang hindi sinungaling? Dahil sa ngayon, ay ang kaligtasan para mapunta ng langit ang tao ay biyaya. Binasa natin Romans chapter 3:24 na tayo'y pinawalang sala, libre sa pamamagitan ng biyaya niya dahil sa katubusan na ginawa ni Kristo Jesus. Dahil sa kanyang pagkasabi, consistent siya doon. Bakit? Meron siyang follow-up sa Romans 10 na binasa natin. Hangad ni Pablo at panalangin niya na maligtas nawa yung mga kapatid niya sa Panginoon ng mga Hudyo. Kasi may advantage nga sila, di ba? At dahil kasi akala nila ay tinatanggap sila ng Diyos na pinagpatuloy pa rin nila yung batas. Di ba? Sa verse 5 na binasa mo kanina bro, na Romans 10:5, dinescribe ng Diyos ang batas ni Moises na kung sinong gagawa nito ay mabuhay nito.
Pero hindi na yon eh. Ang kahantungan ng batas, si Kristo na. Ibig sabihin, hindi na yon ang katanggap-tanggap na system dahil bagong testamento na tayo. Ang tagapagitna sa Diyos at sa katao, hindi na yung Levita. Hindi na yung mga Levites ba, mga high priest na magdala ka ng tupa. Hindi na yon. Kundi, si Kristo Jesus na. Siya na ngayon ang magdala sa atin. Kasi binasa ni Brad. Mike, no? Tama? Brad Mike? Hammerson pala, sorry. Si Hammerson na ang tagapagitna sa Diyos at sa katao ay si Kristo na. Ibig sabihin, hindi sinungaling ang Diyos. Consistent siya. Dahil ang plano ng Diyos sa Bagong Testamento ay biyaya tayong maligtas. Hindi sa ating gawa, kundi sa gawa ng Diyos. Anong gawa ng Diyos ni Kristo? Of course, alam natin, 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. Yun yung gawa ng Panginoong Anak, no? Na nagiging magandang balita sa atin, sabi ni Pablo sa verse 1, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain." Verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that the third day He rose again according to the Scriptures." Ibig sabihin, yung death of Jesus Christ, burial and resurrection, yun yung redemption, yun yung grace na binigay ng Diyos, at consistent siya na sinabi ng Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, pag sinabi niyang biyaya, biyaya talaga. Dahil sa sulat ni Pablo sa Roma ngadto sa Pilimon, lahat na yon ay biyaya ang tema. Pero ang sulat ng Panginoon na Lumang Testamento ay meron talagang pagsunod sa batas. No? Kung may naalala kayo na story, hindi ko na lang masabi sa inyo na kung anong one verse, pero I forgot to reiterate or ma-relocate kung asan yung verse. Isang mga leprous na tao or may ketong, tas nagkasakit sila, of course, ketong magandinding sakit yon, pinagaling ng Diyos, then after that, hanapin ko lang ha, and after that ay pinagaling sila ng Panginoon. Then, inutusan sila after na gagawa sila kung anong manners sa mga law. No? At hindi pa yon, hindi pa, marami pa. Meron pang encouragement ng Panginoon, buhay pa si Kristo, Matthew 23, ito na lang. Na even sa mga Pariseo, na kahit hindi man sila maganda ang asal nila, pero meron pa rin siyang utos sa mga tao, even hindi pa siya namatay nito Ang ibig sabihin, hindi lahat ng istorya sa Matthew, Mark, Luke, John ay Bagong Testamento yon. Kasi ang Bagong Testamento ay nangyari lang nung namatay si Kristo. Ibig sabihin, may istorya sa Matthew, Mark, Luke, and John na under pa sa law ang system. Kanya po? At hindi sinungaling ang Diyos. Dahil siya mismo ay nag-encourage sa mga taong nakikinig. No? Matthew, pakibasa nga po, Matthew 23, 1 to 4. Or 1 to 5. Yan, 1 to 5. 1 to 5. Ang magkadayo ng salita sa Jesus sa mga karamihan. Yan, maraming tao nakikinig, no? 2. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga Pariseo sa luglukan ni Moises. 3. Lahat ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong sigawan ng alisunod sa kanilang mga gawa. Sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. 4. Oo, sila'y nakabibitis ng mabibigat na pasan at nanahihirap na dalhin at ipinapasan nila sa mga malikat ng mga tao. Datapwat ayaw man lamang nilang ilusin ang kanilang muliri. 5. Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makakita ng mga tao sapagkat nagpapalad sila ng kanilang mga kriteria at nagpapalad ng mga laylayan ng kanilang mga gabi. Yon, ang verse 3, kung titingnan mo, kung ano ang inutos nila, gawin nyo. Ibig sabihin, pro-law pa rin siya. Ano ba ang trabaho ng Pariseo? Of course, sa mga templo, tabernacle, gawin nyo. Pero wag nyo na lang gawin kung anong mga
ginagawa nila. Kasi sinasabi nila ang bagay pero hindi nila ginagawa. So, alam ng Diyos na ang law hindi siya masama. Pero yung taong mag-execute sa law, yun yung nangyayari sa government ngayon, di ba? Okay naman ang constitution okay naman ang gobyerno. Pero yung execution ng taga-enforce sa law, parang sa traffic lang ba? Ay yun ang hindi magandang asal. Kuha niyo po? Naniningil or whatever. Ganun din ang pariseo. Ang batas na binigay ng Panginoon kay Moises, consistent yon, hindi sinungaling ng Diyos, makapagbigay sa iyo ng katuwiran. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Gaya ng isang taong nagtanong, paano maangkin yang buhay na walang hanggan? No? Sige, continue sa pagbabasa natin. Lucas 18, versikulo 16 hanggang 20. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihang, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Okay, jump to verse 18. 18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? 19. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. 20. Alam mo na ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. At igalang mo ang iyong ama at ina. Okay. So, live ko na kay tumitingin niyo akong sister-in-law. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus noong siya po ay tinanong kung pwede bang makakuha ng sagot sa tanong niya kung paano makuha yung buhay na walang hanggan? O mapamana or the word inherit is something na merong maangkin siya. Maangkin niya. Ano ang sagot ni Kristo at siya ay buhay pa nito? At consistent na Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Let God be true, every man a liar. So, ang advantage sana ng Hudyo, nasa kanila lahat ng dapat na sagot. Pero of course, ang Diyos mismo sumagot dito, hindi pa siya namatay. Consistent siya, no? Hindi siya sinungaling. Ano ngayon ang system pag wala pa matapos ang batas, bro? Emerson, Moses described the righteousness which is of the law. Di ba? Kanina, which a man doeth those things shall live by them. Kung gagawa ka, maging matuwid ka. Very clear po ang sagot ni Kristo. Consistent lahat. Bakit? Hindi pa siya namatay, sinagot niya kung ano ang basis, hindi biyaya. Paano makuha ang buhay na walang hanggan? Sinagot niya, una, bakit mo ako tinawag na mabuti? Of course, yan po ang ating isa sa katibayan na si Kristo ay Diyos. Ibig sabihin, bakit si Kristo ay Diyos? Dahil unang-una, tinawag siyang good. At wala namang pag-aayaw. Hindi siya umayaw. Hindi ako Diyos. Kumbaga, that means alam niya na Diyos yung tinawag niya. Okay? Appeared in a human flesh. Okay? Verse 20. Thou knowest the commandments? Yun ang sagot. Alam mo ang kautusan? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. So, binasa na. Anong sagot ng binata na yon, na pariseo? Ginawa na daw niya Ibig sabihin, meron siyang resume. Meron siyang nalatag na mga sagot na kinuha ko na yan or ginawa ko na yan po. Meron lang siyang kulang. Dahil ang kaniyang kinakausap ngayon, hindi lang ito nagbibigay ng kautusan. Alam niyo po, si Kristo, sa pagdating niya dito, dalawa po ang representation niya. Una, representation niya, actually, tatlong office niya. Una, nagiging representative siya sa Panginoon to rule. He is the coming king. Ang king kasi, to rule. That means, ang hari, ang trabaho ng king is to rule for God. Ready na siya. Kanya po, kaya may kingdom dyan Sabi niya dito, luck is one thing. Kasi may coming kingdom siya. Ibenta mo lahat, ang mga ari-arian mo. Kaya verse 24, look at, ayaw niyang ibenta. Paano po ang timeline ng Diyos? Para hindi kayo malito sa punto ka. Dalawa kasi ang sinagot ng Diyos. Mayroong present at may future. Paano po? Yung present na yon is yung kung ano ang sinabi ng batas.
present sa kanila, hindi pa namatay si Kristo. Ginawa na niya. Ang tanong, si Kristo ba ay parang si Moises na ganun lang, mag-alay ng mga tupa? Hindi po. Dahil may plano siyang itayo ang kaharian niya. So, hari siya, at the same time, Sir Limuel, pare din siya. Kaya nga, dinirect niya sa law, kasi ang pare, law palagi. Anong sinabi ng batas? Ganun ang pare. Anong sinabi ng batas? Pero hindi lang siya pare, hari din siya. Kaya verse number 24, nung hindi nag-follow sa instruction ang tawag doon, ang mismong mayamang tao, kasi marami siyang ari-arian, kasi ipamigay sana sa mga walang kapos na pera. Ayaw niyang ipamigay. Kaya sabi nilang ni Kristo sa verse number 24, how hardly, paano pagkatagalog yan? How Napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian. Yun. Big sabihin, isa sa mga karakteristik para pupunta ka sa kaharian ng Diyos, hindi na to Old Testament na setup Kaharian, looking forward na to. Na mayroon siyang kaharian na itatayo, is yung katangian ng hari. Ang katangian ng hari is mapagbigay. Dapat, masunod mo, ma-acknowledge mo yung instruction niya. Hindi nasunod. Ibig sabihin, saan tayo sa plano na yon? Sa pag-istorya nila, wala tayo doon. Nasa gitna tayo. Kaya po, kukunin ko na yung pointa para rightly dividing the word of truth tayo. Yung sinabi niya, paano ko makuha ang buhay na walang hanggan? Ano sinagot? Set up ng Old Testament. Bakit? Buhay pa siya Pag buhay pa si Kristo Jesus, lumang testamento pa yon. Okay? Kasi, ang testamento, kung ako mayaman, kayo anak ko lahat, hati-hatian ka kayo ng isang ektaryang lupa, mapasa iyo kung mamatay ako. Hindi mapasa iyo, hindi mag-epektibo pag buhay pa ako. Ganun din ang plano ng Diyos sa kaligtasang biyaya, sa kaligtasang bagong testamento. Ibig sabihin, ano nga yung bagong testamento? Ang kordero ng Diyos, testator siya, ang dugo niya, dapat maula sa cross, mamatay siya. So, kailan effective ang bagong testamento? Nung namatay siya sa cross. So, ibig sabihin ba, Pastor, yung Matthew, Mark, Luke, and John, sa mga pahina na buhay pa siya, naglalakad pa siya, lumang testamento pa yon, nasagot mo na. Technically. Ibig sabihin, alam mo dapat kung saan tutumbukin yung bago at lumang testamento. Para alam mo kung paano i-apply yung consistency ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kanya po kayo na? Ayaw ng Diyos na sabihin mo siyang sinungaling. Let God be true, every man a liar. Kaya ang mga Hudyo, akala ba natin gawin nilang ang Diyos ay sinungaling? Isabi mo, Diyos, binigay mo sa amin ang law kay Moises. Kaya nga, meron kaming more than serious, di ba? Zeal sila. Gusto naming ipatuloy ito na tatanggapin nyo kami kung ipagpatuloy namin. Sabi na nga ni Brother Hammerson, si Kristo ang kantungan ng batas. Tinapos na yun. Hindi na ngayon ang system ngayon. Biyaya na ikaw maligtas. Kanya po? Kaya consistent si Kristo nito. Nung may nagtanong sa kanya, paano ako magkaroon ng eternal life? Ano sabi ng batas? What saith the law? Diba? Sabi niya, gawin mo ito, do not kill, do not steal, do not, diba? Do not lahat. Pero, ginawa, pasado bro, sa Old Testament siya. Hindi naman to mag-Old Testament si Kristo. Alam niya na may future, na may haring parating, kaya meron naman siyang another requirement, Brad. Benta mo lahat ng ari-arian mo. So, ayaw ko. Okay sana ka sa Old Testament set up, dahil sabi ng law, sabi ng law, sabi ng law. Pero, meron pang kahariang parating Ibig sabihin, ito yung dapat na system mo. Yung katangian ng hari, sundin mo din. Mapagbigay ang hari. Parang si Solomon, naalala niyo po? Kasi siya yung type ni Kristo during the millennium. 1,000 reign of Christ dito sa earth. Uupo siya sa Jerusalem. Siya lahat ang nagmimigay ng kung anong ialay. Kasi ang tao, wala naman. At mayaman naman si Solomon. Pinamigay niya lahat. Mga tupa, kambing. Siya taga-supply. Wala na kayong problema. Ako na bahala. O ganun ang katangian ng hari. Mapagbigay. Ito, ayaw. Selfish. Ay, hindi pwede yun. Hindi ka makapasok sa kaharian ko. Kung ganun ang katangian mo, yung greedy, selfishness. Ayaw ko yun. So, hindi niya mapasok yung kaharian. Gawin niya po. Pero kung nanatili ang panahon na Old Testament, pasado siya. Hindi siya pumatay. Hindi siya nagnakaw. Di ba ka mo? So, ngayon, saan tayo ilagay dyan?
ang tawag doon, mystery tayo. Wala tayong pinag-usapan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Even sa Old Testament, Genesis to Malakay. Saan tayo pinag-usapan? Sulat ni Apostol Pablo. Sa Roma, Corinto, Galacia, Colosas, Filipos, Thessalonica, hanggang Pilimon. Diyan tayo. Yun ang pinag-usapan. Kaya nga, ang Romans is a foundation ng idea ng Christianity. Na ang Christian sa New Testament, hindi sa Old Testament. Mga believer of Jesus Christ or believer of God sa Bagong Testamento tayo. Anong setup? Roma. Doon tayo nagsimula. Kaya, lahat ng storya sa ibang libro, of course, marami tayong matutunan. Do hindi tayo pinag-usapan. Kaya po, so back to Romans chapter 3, dito tayo mag-conclude. Ano ngayong, ang tanong, ano ang advantage ng Hudyo? Nasa kanila na lahat. Of course, ang batas ni Moises, nasa kanila. Pero, nakapagpatuloy ba sila bilang Hudyo ngayon? Hindi na po sila ang focus ng Diyos. Ang focus ng Diyos, pangkalahatan na. Hintil at Hudyo, at ang paniwalaan ng ang tao ngayon, hindi na yung mga sinabi ng Diyos na gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo ito. Yung mga law. At hindi na din sinabi ng Diyos na ibenta mo lahat ng ari-arian mo, makapasok ka sa kaharian. Kasi future yun mangyari. Nasa present tayo ngayon. Ang tawag natin ngayon ay biyaya tayong naligtas. Hindi sa ating gawa, kundi sa regalo ng Diyos. At ang buhay na walang hanggan, Romans chapter 6, verse number 23, ang buhay na walang hanggan, hindi na tayo idirekta ng Diyos. Romans chapter 6:23. Hindi na sabihin ng Diyos na gawin mo ito, gawin mo. No, hindi. Regalo na ang buhay na walang hanggan. Ngayon, 6:23. ang tawag doon, rightly dividing. Sige po, pakibasa nga po. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun, kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. ating Amen. Panginoon. Kung ano po ang clear, ang Diyos mo ba ay sinungaling? Hindi po. Siya ay consistent at tama ang sinasabi niya. Pag sinabing ngayon ay bagong testamento, katapusan na ng batas nung sa cross, consistent siya na ikaw makakuha ng buhay na walang hanggan para sa anong paraan? Regalo. Saan makuha? Sa kay Kristo Jesus. Pero kanina, may nagtanong, paano kumukuha ang buhay na walang hanggan? Consistent ang Diyos, hindi sinungaling, hindi siya nag-conflict sa kanyang sinasabi dahil hindi pa po siya namatay. Anong sabi ng batas? Diba? Very clear. Kaya mo din, ma-appreciate mo yung Bible pag i-rightly divide mo. Ano nga yung sabi ng Bible? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya pag sinabing death, burial, and resurrection, tapos ngayon tayo namuhay, ma-appreciate natin, Lord, thank you, namatay ka. Nalibing at nabuhay namang muli. Kasi kung wala lang, hindi mabiyaya ang buhay na walang hanggan sa akin. So, yun po. At paano natin yan i-response how could we respond in that area ng gift ng Panginoon? Of course, Ephesians chapter 2, verse number 10. Dan tayo magtapos. Peso dos Gs. Ang kaligtasan sa panganahon ngayon, walang gawang kasama. Gawaan na ni Kristo at yan ang basihanan natin. Bakit tayo? Ngayon, anong response natin? Ano ang ating dating responsibility bilang ligtas na nagsasabing naniwala kay Kristo at tagalangit na? Ito yung ating dapat gawin. Verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iupol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yun. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Yun, nung una pa man. Plano ng Diyos na sa panahon na wala pang langit at lupa, ay merong plano siya na ang ngayong panahon na ito, biyaya ang kaligtasan. At hindi lang yon. Kasi verse 8 and 9, di ba, kaligtasan ng kaluluwa yan. Sa biyaya tayo naligtas, hindi sa pamagitan ng panampalataya, hindi sa sarili, kundi ito ay regalo ng Diyos. Verse 9, hindi sa mga gawa, para walang sino man ang makapag-yabang. So verse 8 and 9, yun po ang nagpapatibay sa ating turo na ang Bagong Testamento ay hindi gawa natin. Hindi sa batas ni Moises, hindi din future na kingdom na ibenta natin yung pera natin, pamigay natin sa mga... Hindi yun. Hindi yun. Kasi kahit gawin mo pa yan, ubos pera mo, wala ka na pagkain sa asawa mo, magtaka, bakit mo ginawa? Lahat ng pera mo, lahat ng sahod mo, pinamigay mo doon sa kalye. Gusto ko mapunta ng kaharian .
Ang tawag doon ay hindi mo na alam kung saan, paano mo nakuha yon sa Biblia. Kawawa naman. Oh, na-advance at baka paluin ka ng asawa mo at inubos mo yung sahod mo sa ibang tao. No, hindi na po yun ang system. Ang system ngayon, biyaya. Ikaw ang husband, picture ka ni Kristo, mahalin mo yung wife mo, dahil si Kristo, minahal niya din tayo. So, ganun ang illustration. Ganyan po. So, ganun din ang verse number 10. Na hindi man sa biyaya, hindi man sa gawa tayo naligtas, hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin. Dahil plano ng Diyos na ipapamuhay natin ang magandang gawa. Dahil yun ang nasa loob natin si Kristo. Yun ay yung disenyo ng Diyos na ipamuhay natin yung liwanag. Sa ano po, Sige. kailangan pa natin mga bautismuhan para ma-linis yung paglubo natin. Yun, magandang tanong yun. Okay? Sa topiko ng bautismo, Brad, ano to, Marvin? Mark Angelo. Mark Angelo, si Harmerson, Mark Angelo, ang dami kung makalimutan ang pangalan. 7 pag-aaral patungkol sa bautismo. Ibig sabihin, sa buong Genesis to Revelation, basic na outline patungkol sa bautismo ay 7 siya. Una, mabilisan lang to Una, may tinatawag sa Biblia na baptism unto Moses. Ibig sabihin, ang kahalitang bautismo ay sa pagsailalim lang yan. Halimbawa, ikaw, fraternity, Alpha Kappa or something like mga Sigma, ano pang klaseng mga gang. Ano yung gang, fraternity, iba kasing gang, iba yung fraternity. Ngayon, ibabautismo kanila. Ang babautismo, may term, alam mo yung term na yan, sa binata pa tayo, is to identify yourself na grupo kanila. Ibig sabihin, pasailalim ka sa terms and condition kung ano ang rules and regulation nila. Initiation, bautismo ang term nun. Kasi ang salitang bautismo is a generic term. Generic term na pagpasailalim, to put under, to identify yourself. So, unang bautismo sa Biblia is sa tinatawag na baptism unto Moses. No, mabilisan lang to. Meron akong file dito. Is yung baptism unto Moses, yung mga Hudyo ang binautismuhan, pero nilagay sila sa batas. Si Moises ang nag-administer. Nasa Biblia yon. Pangalawang baptismo is water baptism na in-administer ni John the Baptist. Okay? Mabilisan lang to. Hindi ko lang mapanang verse. Istorya na lang. Pero I have a lot of evidence na verse. Si John the Baptist, inatasan ng Diyos na siya mismo ang magbautismo ng mga Israelita dahil ang hari paparating na. Bago sila ma-enter into the kingdom, ay susundin nila kung ano ang sinabi ng pasiuna. Kumbaga, herald of the king siya. Na ang kaharian paparating na, at yan na yung hari, nagbabautismo nga sa akin, at yung pabautismo ng hari ay bilang tamang paraan, hindi dahil para mahugasan. Dahil ang isang pari kasi, bago siya pumunta sa tabernakulo, manghugas kamay siya. Kaya sabi ni Kristo, hayaan mo na lang, bautismuhan mo na ako para sa pagsunod sa kung ano ang sinabi ng tama, all righteousness. Dahil sa batas yon ng isang pari. Ngayon, ang mga tao na magpabautismo, balak nilang pumasok sa kaharian, of course, magsabi sila, may mali akong ginawa kahapon. Pinatay namin yung mga ninuno namin. So, may kasamang confession ng kasalanan. Okay, yun nga. Hindi po kinalaman sa kaligtasan ng Kristiyano ngayon, ang pagbautismo ni Juan. Siya ang administrator, ang ilublob niya sa tubig yung mga Hudyo, ng mga unbeliever na nag-believer na sila, then after that, qualified na silang papasok sa kaharian ng Panginoon. Okay niyo? Kuha niyo po, kahit hintil ka man, namuhay ka nung time na yon, nandun nga, nakita mo si Juan sa Jordan, nagbautismo, sunod ka, pwede kang sumunod sa mga Hudyo. Proselyte ang tawag doon. Kasi, hindi po sinungaling ang Diyos. Kanina, di ba? Ang system ng Diyos is nasa Lumang Testamento pa ito. At lahat ng kautusan ay gagawin nila yon. System yon. Next, pangatlong bautismo ay tinatawag na baptism with the Holy Ghost. Pangatlo na to Ang baptism with the Holy Ghost, ibig sabihin, pinangako ng Diyos yon, sinabi ni Juan the Bautista na ito yung kordero ng Diyos. Siya na din ang magbaptismo sa inyo sa Espiritu. He will baptize you with the Holy Ghost. Sinabihan niya yung mga disipulo niya. Ano yon? Ang with na salita, with, mismin, si Kristo ang magbautismo ng Espiritu. Kailan yun nangyari? Sa Pentecost.
Dahil nung si Kristo ay paparoon na sa langit, di ba, namatay na libing na buhay, nagpakita sa mga disipulo at nangaral siya kung tungkol sa kaharian. Tinanong ng mga disipulo, Lord, ngayon na ba itayo mo ang kaharian? Sinabi ng Diyos, it is not for you to know the time and the season. Pero dito lang kayo maiwan dahil 10 days after, mayroon ibibigay ang Panginoon. Kung anong pangako, yun yung baptism with the Holy Ghost. One-time event in the history sa panahon na ang Panginoong Diyos, anak, si Kristo Jesus, siya ang administrator, nilublob sila sa Espiritu, in-identify sila sa banal na Espiritu. Sino nakatanggap? Of course, yung mga disipulo that time. Acts chapter 2 is the story. Tingnan nyo sa Acts chapter 2. Yun yung pangatlo, with the Holy Ghost. Ngayon, nandito na ang Holy Ghost. Hindi natin makita kasi hindi naman siya katulad kay Kristo na nagkatawang tao. Ang trabaho naman ng Holy Ghost, nasa lupa na siya ngayon, nakikinig siya ngayon kasi kung saan ito or ilan na nag-usap sa Bible, nasa palagi. Siya na ngayon ang nagbabantay sa tao na may puso na naniwala kay Kristo. At sabi ng 1 Corinthians 12 verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have made all drink to one Spirit. Big sabihin, Hudyo ka man at hintil, kung maniwala ka sa Ebanghelyo ni Kristo na biyaya kang maligtas, na si Kristo namatay, nilibing, nabuhay namang muli, ang Espiritu nandyan nakaabang, ilalagay ka sa katawan niya. Ilublob ka nun. Ang administrator, si Espiritong Banal or Holy Spirit. Siya yung administrator. Kanina, yung baptism with the Holy Ghost, ang administrator, si Kristo. Sino ang ibinaptize? Yung mga disipulo. Paano sila inilublob? Nilagyan sila ng identification na filled with the Spirit sila. Nag-speak in tongues sila, nag-istorya sila ng kapangpangan. Ako, Tagalog ako, pero sa inyong mga tainga, kapangpangan, ganon, na-translate. So, yun yung pang-apat na baptismo. Baptism of the Holy Spirit. Hindi with or Spirit's baptism tawag doon. Na ang administrator ay si Holy Spirit. Ano nga yung unang administrator? Si Moises. Pangalawang administrator, si John the Baptist. Pangatlong administrator, si Jesus Christ. Pangapat na administrator, si Holy Spirit. Yan na yung bautismo na nangyari sa iyo. Yun yung question mo at ang sagot sa number 4. Na kung ikaw hindi ligtas, equals, hindi ka rin nilagay o nilublob ng Espiritu sa katawan niya. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Saan ka nalaging nalublob doon, nailagay doon kay Kristo at bago ka ng creature, bagong creation ka na, nung ikaw ay naniwala sa gospel. Ephesians 1 verse 13, in whom you also trusted. Nung ikaw ay nanalig kay Kristo, pagkatapos nung narinig mo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nung ikaw ay naniwala, ang Espiritong Banal nagtatak sa iyo. Ano po? Ephesians 1:13 yon. Episo 1:13. Ibig sabihin, ora mismo nang ang tao mapangaralan natin ng gospel, Espiritu, Mike, no? Mark, baptize ka na. Sino ang makapagsabing hindi totoo yun? Sinungaling siya, huwag kang maniwala sa tao. Ang maniwala ka sa sulat ni Pablo. Totoo po, nabautismuhan ako. Hindi sa tubig, hindi kay John, hindi sa baptism ng with the Holy Spirit, kundi baptism lang po of the Holy Spirit. Ako na ngayon ay sealed. Si Espiritong Banal, sinilihan niya ako, nilublob niya ako kay Kristo, in-identify niya ako kay Kristo. No? Dahil ako na ngayon ay naniwala kay Kristo. I have the witness, the Holy Spirit baptized me in Christ. Number 5, baptism is tinatawag siya na baptism of the believers. No? Baptism of the believers. Ibig sabihin na baptism of the believers, yun na yung mga churches na nagpa-practice ng mga water baptism. Even si Pablo nagsasabi, ako nagbautismo, si Gaius, sino nga yung mga tinatawag niyang pangalan sa 1 Corinthians, at hindi ko na maalala kung sino pa ang binautismuhan ko. Kasi hindi naman ako nagbautismo sa pangalan ko. Kundi, kung ako'y maglublob sa tubig, bigyan ko ng papuri ang pangalan ng Panginoon na I baptize you, my dear brother, in the name of Jesus Christ. Yan ang sinabi niya. Ibig sabihin, pwede ang mga local churches na magbautismo sa tubig, hindi para maligtas. Kundi ito ay ordinansa ng Diyos na ang kaligtasan mo pala ay
picture or litrato, picture, ordinances. Ibig sabihin doon, pag ako mabautismo, may tao, halimbawa si Limuel, babautismo sa akin, I baptize you, my dear brother, in the name of Jesus Christ, buried with Him in baptism, raised with Him in the likeness of His resurrection. Ilublog ka talaga sa tubig. Kasi si Kristo, nung siya'y inilibing talaga. Then, siya'y nabuhay siyang muli. Hindi mapwedeng sprinkling mo. Hindi na yon picture sa death, burial, and resurrection. Tingnan mo, ito yung cross. Because of your faith in Jesus Christ, that He died, buried, and rose again, and that's enough for your salvation. Sabihin ko sa magbaptize, ano si Limuel, and this is a picture only. Hindi ito dagdag sa kaligtasan kasi not of works nga eh. Di ba? So this is a picture na testimony sa buong mundo na naligtas ako dahil naniwala lang ako sa death, burial, and resurrection. This is just illustration. Dead with Christ, buried with Christ, raised with Christ. Ganun lang, illustration. Ano nangyari sa'yo? Supernatural Christian ka ba? Ikaw na hindi ka magkasala? Hindi po, nabasa ka lang. Big sabihin, nagtestimony ka lang sa paligid doon sa beach na hindi kami nag-sprinkling baptism. Ang baptism namin, lublob. Malaking tao, hindi baby. Kasi ang baby, hindi naman yun naniwala sa death, burial, resurrection. Talagang safe naman yan. Walang kamuang-muang pa yan eh. Adult believers baptism tayo. Believe and baptize, magkasama talaga. Hindi, believers niya, save siya, gusto lang siyang mag-illustrate kung paano siya na-save. Hindi ito dagdag sa kaligtasan. Hindi siya doon sa bata. Yes, hindi. Wala mang knowledge. Okay, good, tama. So, ibig sabihin, nasa sa pastor na yon, nasa sa local church na yon, kung saan man naanib, kung ipapractice niya yon, hindi po nagkasala ang pastor kung hindi siya nag-water baptize. Okay? Hindi din siya para mamembro ko si Limuel. Halimbawa, mamembro na sa church ko sa Birian, ayaw niya mapa-water baptize, walang problema. Forever kami magkasama sa church, no problem. Dahil hindi naman yan kaligtasan ng kaluluwa. Yung spirit baptism, yun talaga yung action ng Diyos. Nilublog ka ng Panginoon dun sa kaniyang katawan ni Kristo. Katawan ka, member sa katawan ka ni Kristo. Sinong naglagay sa'yo? Si Espiritu. Yan yung pang-5 or pang-6 na baptism, yung believer's baptism. Believer ka na, Christian ka na, saved ka na, tagalangit ka na. Gusto mo lang illustrate ba? I-picture mo. Then the last, kung di ako nakakuan, 6 lang yun pala. The last is baptism of fire. Big sabihin, si Kristo ay dumaan doon. Nung namatay siya, nilublob siya ng Panginoon sa impyerno. Wala kung sino makapunta doon. Siya lang. Nilublob siya doon, baptism with fire. Then after that, raise again from the third day. Nilublob siya doon. Kasi in-identify siya na ang put ng Diyos, nasa kanya na lahat. Ang galit ng Diyos sa makasalanan, nasa kanya na lahat. Kaya ang tawag sa kanya, tagatubos. Manunubos. Kaya hindi lang physical death, kundi soulish death pa. Fire pa. Nilublob siya doon, then after that, raise again the third day. So, 6 baptism, kung di ko nagkamali. Kaya, hindi po tayo mapunta ng impyerno kung hindi tayo magpa-water baptize. Dahil, ang ating spirit's baptism. Si Espiritu ang nagbaptize sa atin. Kaya tayo, salamat sa Diyos na Kristiyano tayo. I-identify na tayo ng Holy Spirit kay Kristo. Kaya, we are real Christian, lalo-lalo na kung saved ka. Believer ka of the grace of God. Death, burial, and resurrection. Amen? So, let us pray. Dear Lord, salamat na marami kaming napag-usapan dito sa Rusi Plumplasan. Maraming pwedeng mapag-usapan pa pero ang oras namin ay limitado. Magtrabaho pa sila, meron pa silang asikasuhin sa collection. Ako'y humihiling, Panginoon, na sana maging ma-okay ang collection, may makapagbayad ng maayos, safety din sa pagpangolekta at hindi basta-basta dahil I was once a collector at kung anong mga danger nito ay mahirap din at maapektahan ang kanilang branch. Bless you po Sir Limuel with good health, wisdom, wife niya at kanyang mga colleagues dito sa opisina. Bless you po Panginoon ang kanilang family, financial needs. I know na marami kami mga finances na mga kailangang i-cater at give us wisdom, Lord, sa lahat ng aming dapat gawin ngayon. At good work naming mapakita ay kayo ang maglorify. Hindi kami gagawa dahil meron kaming
kumbaga kayabangan, kundi Lord, ang pagpakita namin ng magandang gawa, even sa harapan nyo, harapan ng tao, ay para kayo ay mapaglingkuran. Bless nyo po, Panginoon, ang araw na ito. Thank you sa salvation libre. Binaptize kami ng Holy Spirit. Sa inyo, in-identify kami na Kristiyano na kami. Sana, Lord, mamuhay kami nga kay Kristo talaga. Dahil dito sa buhay na ito, maguluman ang aming lugar sa Pilipinas, pero ang kapayapaan ay nasa puso naman. Hindi naman kami taga rito. One day, maiwan namin ang lugar na ito, pero habang nandito kami ay mag-ilaw, magbibigay po ng prayers sa mga paligid namin. Mag-pray kami sa loved ones, community, government. Sana, Lord, kami ay maging blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless. Thank you very much. At Sir Limuel,